ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyo pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Magandang linggo ng umaga mga kapuso. Muli po tayong nag-ikot sa Pilipinas at nakilala ang mga kababayan natin na may inilapit na mga concerns sa kanilang komunidad. Good morning, Manoy Wilbert. Good morning, Jelly, at good morning mga kapuso. Ngayong umaga, aalamin po natin ang kanilang mga kwento at pipilitin natin silang matulungan. Kaya tutok lang kayo dito sa Si Manoy ang Ninong Ko dahil sa aming pagbabalik, makikilala na natin ang mga taga-barangay Palatio sa Pasig City. Ano nga ba ang sitwasyon nila doon? Jay, ano ba ang naging epekto para sa'yo at sa buong pamilya mo yung nangyaring sunog na ito? Ay, napakahirap po. Ang hirap pong mag-adjust, walang niligtas. Tapos ito pa yung... Back to zero po. Back to zero po kami talaga. Sa ngayon na nasunog yung bahay ko na wala akong magawa. Napakasakit po. Ipanalo, winner tayo lahat. Magandang araw mga kapuso mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa National Capital Region, partikular sa Pasig City, kung saan may isang trahedyang kinakaharap ang mga residente ng San Agustin Street, Barangay Palatio. Alamin po natin ang kwento nila. Tinatayang nasa mahigit 3,000 ang mga naitatalang sunog sa unang 2 buwan pa lamang ng 2024 base sa datos ng Bureau of Fire Protection. Mas mataas ito ng 25% mula sa mga nai-record na mahigit 2,000 fire incidents noong nakaraang taon sa parehong buwan ng January at February. Kumitil naman ng nasa 69 na mga individual ang sunog noong nakaraang taon at nakapinsala naman ng kabuuang 213 na katao. Nito lamang umpisa ng taon, ang kalye ng Bulante sa Barangay Palatio, Pasig City ay naging biktima ng isang sunog na nag-umpisa di umano raw sa kalapit na Barangay Palatio dahil sa short circuit. Ang pagkawala at pagkasira pa ng mga ari-arian at mga tirahan ng mga taga-Bulante ay mas lalo lang nakapagpabigat sa kanilang araw-araw na pasanin. Lalo na't karamihan daw sa kanila ay mga below minimum wage earners. Ang iba pa raw sa mga ito ay walang maayos o regular na trabaho. Naapektuhan din maski ang kanilang bagsakan ng gulay
na pinagkakakitaan ng ilan sa mga residente sa lugar. Nagsusumamo ang mga taga-bolante ng tulong upang matulungan silang maiangat muli ang kanilang mga buhay mula sa kinahinatnan nilang pagkalugmok dahil sa sunog. Pag-usapan po natin, Kap, ano po ba yung talagang problema ng sunog? Yan nga, light materials, pag sinabi natin light materials, mabilis mag-uya. Ano yung mga light materials po na Kaya sinasabi mga niyo? kahoy-kahoy. Ah, sige Yan, po. yun yung pinakamataas na pinagmumula ng sunog natin, ng mga light materials. Talaga Tapos, mabilis syempre, kumalat pag ito nasunog dahil lahat gawa sa kahoy po. Ito naman yung isang challenge din sa amin during the fire na masikip yung kalsada. Sabi ko nga sa kanila, mag-ingat kayo. Kasi actually, 3 beses na sila nasusunugan. 3 beses na So, ito. nakakaawa talaga na at hindi biro yung pinupundar nila, dugo at pawis yan bago nila mapundar yung bahay at saka yung mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Pero Kap, napansin ko ha, yung mga wiring po niyan kakapal, magkakadikit po. Ano pong problema po dyan? Ito, telcos to eh. Actually, meron ng city ordinance na ayusin ng mga telcos, yung mga wiring nila. Isa sa mga labis na naapektuhan ng nangyaring sunog ay si JJ Mananding at ang kanyang asawa na si Vanessa. Bukod kasi sa malaki ang nawala nilang mga ari-arian dahil sa insidente, pasan-pasan din nila ang hindi birong gastusin sa mga gamot at treatment ng panganay nilang anak na may rheumatic heart disease. Jay, ano ba ang naging epekto para sa'yo at sa buong pamilya mo yung nangyaring sunog na ito? Yung napakahirap po. Ang hirap pong mag-adjust. Siyempre, ganun. Walang nailigtas. Tapos, ito pa yung... Back to zero po. Back to zero po kami talaga. Naapektuhan din po kasi yung pag-aaral ng mga anak ko. Dahil nga, pati po gamit nila, nadamay na rin po sa sunog. Paano po sila nakabalik ulit nung natulungan po ba sila? Natulungan naman po kami. Tinulungan din po kami ng mga ka-PTA. Yung problema po namin, kung saan kami ulit kukuha pang paayos po ng bahay. Tapos yung sa anak ko nga po, yung paano panggamot niya po. Tapos mga laboratories, pang ulit papagawa sa akin ng doktor. Pag-usapan natin pangalan mo na si J-Ban. Ano ba ang kalagayan ni J-Ban? Sa ngayon po, nagda-diagnose po siya ng RHD, rheumatic heart disease po. Sorry po. Naiyak lang ako. Nag-start po kasi yun. Tonsil lang po. And ang kaso talaga po niya, ma'am, operahan po siya dahil sa tonsillitis. Nag-laboratory po kami ng January 17, nung sa Today Echo niya po. Nakuha ko po yung result niya after nung nasunugan po kami. Sabay-sabay, patong-patong. Opo, sabay-sabay po yung problema nung araw na yun. Nung hindi po kasi kami nasusunugan, Ate Pat, ano po eh, Okay naman. okay naman po. Pero nung nag-umpisa po ito, yung nasunugan kami, hirap po talaga matindi. Kaya nga po, manakawang ka na lang po eh. Huwag lang po masunugan. Bukod sa mag-asawang JJ at Vanessa, isa pa sa mga residenteng lubos na napinsala ng nangyaring insidente, si Jerry Angustia. Nung araw na yun, doon po ako sa bahay. Habang naglalaba ako, may tumawag sa akin na nakatira doon sa paupahan na nakita daw nung anak niya na may usok daw sa bintana. Kaya ako naman, nung sinabihan ako, umakyat ako doon. At nung pagtingin ko, maitim na yung usok. At nung pagbaba ko at pagpasok ko sa bahay namin, may apoy na rin sa loob. Ngayon, pagkatapos ng sunog na nangyari, kamusta ang buhay niyo? Napakahirap naman. Kasi tulad niyan, nakakahiya nang matulog doon sa bahay ng biyanan ko. Mahirap kumilos. Hindi naman lubos maisip ng dating tricycle driver na si Gaspar Mananding kung papaano pa sila makakaahon ng kanyang pamilya sa pagkakalugmok matapos silang masunugan. Lalo na at hindi na siya makapagtrabaho dahil sa kanyang pagkakastroke noon lamang nakaraang taon. Kamusta po ang buhay after ma-stroke, Tay? Ito nga,
Dahil sa mga anak ko rin, nakikita ko sa mga anak ko na pati sila nahihirapan. Lumalaban ako. Kasi sila ang naghahanap buhay para sa aming mag-asawa. Sa ngayon kasi, nasunugan kami. Ngayon yung pinakamasakit na nangyari sa akin kasi sa ngayon na nasunog yung bahay ko, na wala akong magawa kundi iligtas lang yung sarili ko. Na tinitignan ko lang yung mga anak ko na tumatakbo, ililigtas mo ano yung mailigtas. Yung napakasakit po. Kaya ako sabi ko nga, iyan nyo, pipilitin kong makagalaw para sa inyo. Na hanggat may lakas ako, pilitin kong mabuhay. Yan, para sa kanila. So tayo, nung nangyayari na po yung sunog, may naisalba po ba kayong mga gamit, ari-arian? Ay wala po. Ang bit-bit lang namin lagi sa tabi ko yung mga rehistro. Kasi yun yung talagang mahalaga sa amin. Yung rehistro, yung mga rehistro ng bata, saka rehistro ng motor. Yun, sama-sama doon sa isang bag. Ayun lang ang tinakbo namin. Lahat yun, naiwanan na po namin. Oy, kamusta si Ernie? Mayroon naman daw mga natanggap na tulong ang mga residente ng Bolante mula sa iba't ibang mga individual at sangay ng gobyerno kagaya ng DSWD, pero tila hindi pa rin daw ito sapat upang maibalik sa dati ang mga nasirang buhay at pangarap ng mga nakatira doon. Sa mga mabubuting loob po, may puso. Ang gusto na talaga po namin, lahat po kami ng mga nasunugan, matapos lang po talaga yung tinitirahan po namin para makabalik na po kami. Tapos panatag na rin po yung loob namin, lalo na pangako yung mga bata. Tsaka po yung sa anak ko po. Sana matapos na rin po yung problema ko sa anak ko. Magamot po siya. Yun lang po. Kung matutulungan niya naman po kami, salamat naman po. Kasi hirap din naman po kami sa buhay. Maipagawa ko itong bahay ko na ganyan na simento. Pero hindi na kami kakabakaba. Napakahirap naman na nangyari sa kanila. Thank you, Patricia, para sa kwento ng mga taga-barangay Palatio. Sabi nga nila, mas mabuti pang manakawan ka kesa masunugan. Sa sunog, kung hindi manahalos lahat ng ari-arian o kabuhayan ang mawala, minsan pati buhay. At para hanapan ng solusyon ang problema ng mga taga-barangay Palatio, kasama natin ngayon sa studio ang bisita nating eksperto mula sa Bureau of Fire Protection, si Fire Chief Inspector Angeli S. Salva, Deputy Fire Marshal ng Caloocan City. Nandito rin kasama natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning. Good morning sa inyo. Nako, napakahirap ng ating kwento today. Chief Inspector, paano ba talaga natin maiiwasan ang sunog? Ma'am Jelly, dito kasi sa Metro Manila, ang number one cause ng sunog ay kadalasan electrical in nature. Kaya nga po, yung mga tips na pinapaalala natin sa ating mga community ay electrical din in nature, kagaya po sa simpleng pag-check ng mga electrical wiring ng ating mga appliances. Opo. Iwasan natin i-overuse. And of course, yung sa mga socket po, sa mga extension wires, hanggat maaari po, isa lang po, hindi po natin yung multiple socket wiring. Talaga. Yung mga po, octopus plug na mga extension, di ba? Yes po. 4-4, 5-5, 6-6. Yun po, isa po yun sa number one cause na pag nag-overload, yung socket po, nagkakos po siya ng spark. Tsaka lalo na ngayon, summer, sunod-sunod talaga ang sunog na nagaganap, no? Kagaya nga po sa binanggit na datos, meron po tayong 20% na rise comparative sa first quarter ng 2023. Madalas na nagiging biktima nito yung mga informal settler na tinatawag talaga natin. Ano? Yes po sir, lalo na dito sa Metro Manila po sir. Yung mga bahay nila ay made of light materials po talaga at hindi po na-inspect bago ma-erect or maitayo. Ang tanong ko, Chief Inspector, meron ba tayong ugnayan na ginagawa like with DSWD para mailipat ang mga to or the National Housing Authority para maialis yan? Yung sa part namin is we
we conduct yung seminar, fire drills. paano gagawin. Yes, sir. More on the prevention Pero side. kitang-kita na kasi natin yung mga problema, yung mga wires na Wires. nagkalat. Yes, sir. Katakot talaga, Mga ganun. no? Hindi ba ninyo pinapaalis yan na Yun ganong po, sir, connections? ay pag natapos namin yung OLP na period, Anong OLP? Oplan Ligtas Pamayanan, sir, Okay. yung module na yun, sir, binibigay namin sa yung recommendations lahat kay barangay, and then binabalikan namin siya after a quarter kung may mga ano na po. Siyempre, nung January pa to, and ano nangyayari dun sa mga pamilya habang naghihintay sila ng, may assistance ba nakukuha ang ating mga pamilya nag-iintay or nag-aabang kung kailan makakabalik sa mga tahanan nila? On the part of the Department of Social Welfare and Development, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Alam naman po natin, batay sa Local Government Code, ang LGU po ang nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa kanilang pong mga constituents. But then again, ang DSWD, parte ng mandato nito ang magbigay ng resource augmentation sa mga LGUs. Kung kaya nga po, dito sa Barangay Palati, na nasunugan noon nga pong Enero, ang DSWD ay nagpahatid ng mga family food packs and non-food items. Gayun din po, dahil na-relocate yung mga nasunugan, dinala sila sa mga evacuation centers, tiniyak po ng ating ahensya yung tinatawag natin na camp coordination and camp management para masiguro po natin na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan po na naapektuhan ng sunog, particular para sa mga kababaihan at mga bata, tiniyak natin na merong women and child-friendly spaces. Dahil as lead agency in social protection, kinakailangan po nating tutukan yung mga sitwasyon ng mga kabataan at kababaihan na naapektuhan nga po ng disaster. Pero ASEC puro short term Wala bang long term? Kasi paulit-ulit At lang saka na kapag nangyari lang, tsaka may assistance, di ba? Paulit, parang food pack. Pagkatapos, siyempre nasunugan, kabuhayan nila, apektado. Nakita natin, nasunog yung bahay. So, tapos, ang minsan ang tanong pa, kanila ba yung lupa doon? Tama po kayo, Kong. Isa rin sa mga programa ng DSWD, yung assistance to individuals in crisis situation. Alam naman po natin kapag may disasters and emergencies na apektuhan yung kaning pong economic activities, gayon din yung psychosocial well-being ng mga naapektuhan. Under assistance to individuals in crisis situation, tinutulungan po natin yung mga naapektuhan by providing them financial assistance para po doon sa case natin na may anak, na may sakit, po pwede rin po nating tulungan for medical assistance. Paano nila ma-avail yun? Well, of course, pumupunta po sila sa ating opisina, ina-assess po natin, kinukuha natin yung mga documentary requirements para po ma-process yung kanila pong financial assistance or medical assistance. So kapag nakita po ng social worker na kailangan pa ng karagdagang intervention dahil nga po nawalan ng livelihood activity, pwede po nating tulungan under the Sustainable Livelihood Program. Ito po yung sinasabi ni Kong na more sustainable solutions. SLP. So po pwede po natin silang i-assist, kinakapacitate natin sila at binibigyan ng seed capital fund. Parang i-assess nyo kung anong problema, kung paano nyo sila matutulungan case-to-case basis. That's correct. And then find what assistance you Hindi can give naman them. ASEC ganong kahirap ang requirements niyan, Kasi lagi yan ang nirereklamo, yung kilo-kilometrong requirement pag mag-a-avail na ng mga programa. Under the programs and services po Kong ng DSWD, na-streamline na po natin yung mga processes, gayon din po yung mga requirements. Sabi nga po ni Secretary Rex Gatchalian, dapat po extra care, extra love. So dapat po mas mapadali natin yung pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan. Ang pinaka-long term pa rin actually, yung maiayos yung tirahan, mailipat. Nakikipag-ugnayan ba kayo sa DSUD or sa NHA or... Yes po Kong, dahil ito pong mandato na to ay naibigay na po sa DSUD, tayo naman po ay nagre-refer ng mga kliyente po sa kanila. Even yung BFP siguro, pwedeng pag may nakitang ganito. Kasi I-report lang nila. Kasi ganun, nasa BFP yung para maiwasan yung sunog So dapat sa BFP yung magstimula to DSWD and to DSUD, para maayos talaga siguro to. Well, continuous naman po yung partnership namin with the DSWD. Parang convergence of all, Tama po Kong. At tayo rin naman nakikipag-ugnayan sa LGU because this would really entail a comprehensive local planning. Bihira ko na makita yung mga fire hydrant. Di ba dapat
for every how many kilometers may fire hydrant dapat sa ating mga lansa? Ideally po, sir. Wow. Yung mga available na existing naman natin, sir, kasali po yun sa routine na ginagawa ng BFP na chine-check within, matagal na po yung Pero wala 2 bang days. lay na nagsasabi for every how many kilometers dapat may fire hydrant? Sa building code natin, sir, at sa fire code natin, sir, kapag 4,000. Sa building meron. Yan. Opo. Pag Pero sa ang isang tanong ko, community. yung sa, let's say, itong buong kalsada na to, Aha. ilan fire hydrant ang dapat Supposedly, sir, within 4,000. meters? Opo. Kasi kung kailangan yan ipasa sa Kongreso Yes, na sir. batas na yan na para idiktahan, no, Ibig i-mandate sabihin, na. wala talagang Wala, concrete kaya na ko batas inaalaman. that regulates na mandates na kailangan. Saan yung nagsasabing 4,000 meters dapat? Yun po yung sa fire code po namin. Kapag, Fire code dapat. Opo, kapag magpapatayo ka ng condominiums, No. mga ganun po. Para Hindi, sa kalsada. Ang tanong ko, sa kalsada, kasi it would help sa mga fire Yes po. trucks, sa mga... Any street, no? Any Opo. streets, walang ganon. So far po wala po. Wala, eh. so- Pero ang ano po namin, sir, binibigyan po namin ng recommendations na maggawa ng Lagyan. ganito si local chief executive. Yung Kasi nilalabi di ba, po ng mga dapat marshals natin. either sa LGU para nakakonect yan sa Yes, buong sir. bayan, di ba? Kada kalsada, how Meron many dapat. meters Yes. dapat meron. Last, tanong, Meralco nabanggit. Di ba yung Meralco dapat yung mga ganyan nakikita nilang Oo, yung mga sama-sama? buhol-buhol na wire, di ba dapat inaayos yan ng Meralco or something? Meron pa ngang nakita ko, yung parang medalya, yung mga kontador nakahilera. Sabit-sabit, tapos magkakatabi silang lahat. Well, sir, Pwede ba yun? ginagawa Kaya naman nga, po nila nabilib ako doon sa mga nagre-reading ng meter na kung paano nila na... Paano nga ba nila nababasa yun? In fairness naman po sa Meralco, ginagawa naman po nila yung best nila pag nire-report namin yung tungkol sa... So, nire-report nyo yung Yes po, gano'n sir. na Opo. ayusin nila yung ganyan. Yes, sir. Maraming salamat sa ating mga experts. Sa amin naman pagbabalik ang problema ng malnutrisyon sa Butuan City. Tutok lang sa Si Manoy ang Ninong. Ipanalo, winner tayo lahat. Nagbabalik ang Si Manoy ang Ninong ko. Napanood natin kanina ang nangyari sa mga nasunugan nating kababayan sa Barangay Palatio. Manoy Wilbert, ano ba ang nakikita mong solusyon para sa mga kababayan natin dyan sa Pasig? Well, para dito, Jelly, para sa ating short-term solutions, actually, nagkaloob na tayo dito ng mga construction material para sa kanila, katulad ng mga yero, steel bars, semento, para kahit papano maitayo nila. Maitayo na ang Maitayo bahay. nila yung bahay nila at meron sila masilungan. Pero kasama rin dito, siyempre, yung mga nabanggit kanina ni Chief Inspector, yung mga tamang electrical wirings, yung paglalatag ng mga tamang ganon, para kahit papano maiwasan na yung mga ganyan. For our long-term solutions, ito sana yung gusto nating mangyari para hindi po ito paulit-ulit. Kasi, Na nagaga. Third time na eh. Paulit-ulit, Hindi lang ito isahang tulong, pero yung talagang maalalayan na natin sila, hanggang sila ay talagang makabangon, makapagsimula muli at umunlad pa. Kaya ito po, ang gagawin po nito, whole of nation approach. Katulad po ng dapat kausapin natin dito talaga, una sa lahat yung LGU. Okay. Kasi nandun po ito sa jurisdiction nila. LGU, BSP, pakikipagtulungan ng BFP, DSWD, DOLE, at yung PCUP. Kasi ang karamihang nagiging biktima nito, yung mga tinatawag nating informal settlers or yung mga urban poor. So, kailangan dito yung PCUP. At higit sa lahat yung DSUD, Kasi, or NHA, even NSA, Kasi, para ma-solusyonan talaga to, kailangan natin silang ilipat or ayusin, I-relocate. Kung yung lugar man nila, hindi yung, alam mo, patong-patong, magkakadikit na. Dapat Mahirap iwasan ng sunog kapag ganun nga dapat naman. maayos natin ito, through DSUD, And of course, yung mga pribadong sektor, katulad po ng Meralco, nakita natin sa labat yung mga, kala mo may mga net doon yung mga kuryente doon, even yung mga telecom, yung mga local water utilities natin para magkaroon po ng mga abang na fire hydrants. Or hose. Or hose, And of course, yung pong kailangan po dito, yung sinasabi po ni Chief Inspector, yung training doon sa yung SIPAG, yung Community Fire Auxiliary Group.
no, sa barangay, no. Matrain sila. Matrain para alam nila kung ano po yung dapat gawin pag may ganito, no, yung pag-responde nila para po Maaga pa lang, maagapan. maagapan. And of course, yung isang long term pa talaga dito, titingnan natin kung ano po yung pwede nating magawa sa Kongreso para makapaglatag po tayo ng batas na magsasabi na dito sa mga kalsada dapat po may mga itayong fire hydrant, no? Yan. Kada ilang kilometro dapat magkaroon Para yan, may no? water source. Para meron pong water source. And of course, susuportahan po natin yung BFP sa pagtatayo, no, yung ng kanilang karagdagang mga fire stations, no? Pag-modernize, no, dagdag na fire trucks, no? Lalo na ngayon, napakainit na panahon. Napakainit ngayong summer. Isang dahilan, no? Kaya ganito ang nangyayari sa atin. And lastly, itong budget hearing, tingnan natin, no, kung paano natin madagdagan yung budget po ng BFP dito, no? Kasi talagang ito po ang kailangan talaga natin. Ma-modernize, madagdagan ang budget nila, madagdagan yung fire truck nila, madagdagan yung pagtatayo ng mga fire stations. And of course, yung tulong pangkabuhayan galing po sa DSWD, yung pong binabanggit nyo kaninang SLP, no, yung Sustainable Livelihood Program, no. Hindi natin yung kalilimutan. Salamat, Manoy Wilbert. Balikan naman natin ngayon si Patricia dahil ire-reveal na niya ang surprise natin para sa mga taga Barangay Palatio. Ayan na. Mga kapuso, sa kabila po ng nasira niyong mga ari-arian, pati na rin po yung inyong tahanan, puno pa rin po kayo ng pag-asa sa puso niyo po dito sa mga taga-barangay Palatio sa Pasig City. Hanga po ako sa inyong katatagan, pagsisikap po na sa pagpatuloy na lumaban po para sa inyong mga mahal sa buhay. Dito po sa programang Si Manoy ang Ninong Ko, meron po kaming munting sorpresa para po sa inyo. Sana po matulungan po ito at bigyan po kayo ng bagong pag-asa. Ready na ba kayo? Yes! Lahat po yan ay para sa inyo po. Pero hindi pa po tapos yan. Tanggapin niyo po ang aming sorpresa. Meron po kayong livelihood assistance sa pakikipagtulungan po ng Department of Labor and Employment sa Si Manoy ang Ninong Ko. Para yan po ay mabigyan kayo ng sustainable na kita pang araw-araw po. Ma'am Zenday, ano pong masasabi niyo po? Magpapasalamat po ko ng maraming sa katunayan at sa kalagayan ng asawa ko. Hindi po namin kayang anuhin yung mga binigay niyo po sa amin. Wala po kaming kakayanan na bumili para sa maitayo yung bahay namin. Maraming salamat po sa inyo sa binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ma'am Vanessa, ano naman po ang masasabi po natin? Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa programang ito. Si Manoy ang Ninong Ko. Na ibinigyan kami pagkakataon muli para mag-umpisa sa mga nasunugan. Mga kasama ko po, maraming salamat po. Kuya Jerry, Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming tulong na simento, buhangin, yero at makapagpatayo na kami ng aming mga bahay. salamat po. Congratulations po ulit. Maraming salamat po. Naway, ito ay maging magandang simula po sa pagbabangon po ng inyong barangay. Congratulations! Umpisa pa lang po ito ng journey sa pagbuo po ng mga pangarap niyo sa buhay. Muli, congratulations po! Sama po kayo sa aming mga dasal. Back to studio muna tayo, Manoy Wilbert at Jelly. Congratulations! Ang sagot naman natin sa problema ng malnutrition sa Butuan City, susunod na sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo